Marami ang nagulat na ang batang babaeng ito ang magiging future supreme leader ng North Korea. Siya ang anak ni Kim Jong-un. Pero may twist. Ayon sa South Korean intelligence, may nakakatandang anak naman na lalaki umano si Kim Jong-un. Pero never pa niyang inilabas ito sa media. Ba't kaya hindi siya ang piniling papalit sa kanya? Alam naman natin na kadalasan, lalaki ang pinipiling tagapagmana ng trono. Kaya naman marami ang nagulat. I mean, I have never seen female dictator. So puff off green? Oh, she's gonna be so evil. Shilokia baddie. Sa mga samot-saring reaksyon na ito, one fact remains that this girl is now the most important child in North Korea. 2 years ago, nagsimula yung bulong-bulungan na ito. Ito kasi yung eksenang nangyari. Sa isang engranding salo-salo sa ika-75 anniversary ng Army ng North Korea, umattend ang isang batang babae. Pero hindi normal na bata to siya ay anak mismo ng supreme leader ng North Korea. Ang pangalan niya, Kim Joo-hae. Around 10 years old siya that time. Habang pumapasok siya sa bulwagan, tumayo ang mga opisyal. Standing ovation. Hindi lang para kay Kim Jong-un, pati na rin para kay Joo-hae. Tapos eto pa ang agaw pansin. Umupo siya sa pwesto na para lang sa leader mismo. Sinasabi ng ilang eksperto, posible raw na unti-unti na siyang ipinapakilala bilang susunod. Parang soft launch ng future leader. Pansin-pansin din ang kanyang itsura. Madalas, mahaba ang kanyang buhok. Sa North Korea, bawal na bawal yan sa mga bagets na babae doon. Nakikita rin siyang nakasuot ng designer clothes na hindi kayang bilhin ng mga batang babae sa North Korea. Eto pa, tinatawag siya ng state media na the beloved, meaning respected. At kung alam mo ang kultura nila, mabigat ang salitang yan. Kadalasan, para lang yan kay Kim Jong-un. Madalas din siyang maglakad sa tabi ng kanyang ama, hindi sa likod Sa North Korean state media, mabigat ang simbolismo nito. Ipinapakita nito na hindi siya basta anak lang, kundi may special na katayuan. Kaya ang tanong ngayon, simple lang ba to na proud dad moment? O may mas malaking kwento na dahan-dahang binubuo sa harap ng lahat? Well, dito na papasok ang latest claim. Ayon sa spy agency ng South Korea, pinili na raw ni Kim Jong-un ang kanyang teenage daughter bilang magiging kahalili niya. Si Kim Joo-hae daw ang susunod na mamumuno pagkatapos ng kanyang ama. Pero sino nga ba siya? Well, sa totoo lang, kaunti lang ang alam ng publiko tungkol sa kanya. Pinaniniwalang nasa 13 years old lang siya ngayon. At unang nalaman ng mundo ang tungkol sa kanya dahil sa isa pang hindi inaasahang source, ang American basketball player na si Dennis Rodman. Noong 2013 kasi, sinabi niya sa isang UK newspaper na nahawakan niya bilang sanggol si Joo-hae habang bumibisita siya sa North Korea. Doon unang nakumpirma ang kanyang existence. Sa isang bansang kilala sa pagiging patriarchal at mahabang tradisyon ng male leadership, bakit kaya babae ang pipiliing tagapagmana? The concept of North Korea getting a national leader as a woman before US is crazy. Gayunpaman, may paniniwala ang South Korean intelligence na maaaring may mas nakakatandang anak na lalaki ang leader. Ayon sa ilang ulat, posibleng may 3 anak si Kim Jong-un at ang sinasabing lalaki ang maaaring panganay. Pero wala pa rin confirmation, walang pictures, walang pagbanggit sa state media at walang public appearance. Sa North Korea, kung sinong ipinapakita sa publiko, siya ang may malakas na message. At kung sino ang hindi ipinapakita, may dahilan din yon. May mga analyst na nagsasabing posible ring masyado pang bata ang sinasabing anak na lalaki. O kaya naman ay sinasadya talagang itago para sa security. May iba namang naniniwala na kung totoong may mas nakakatandang anak na lalaki, ang hindi paglitaw nito sa publiko ay isang malaking tanong. Lalo na kung talagang siya ang natural na inaasahang tagapagmana ng isang patriarchal system. Kaya ngayon, umiinit ang usapan. Si Kim Joo-hae ba talaga ang malinaw na susunod sa trono ng kapangyarihan? O ang mga pictures na nakikita natin ay bahagi lamang ng mas malaking strategy, habang ang tunay na tagapagmana ay itinatago at nananatiling nasa anino. Kung gusto mo pa ng mga ganito pang klaseng content, dito lang yan sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.